Masaganang buhay at magandang araw po siya. Natin po sa Padre Garcia Town dito po sa Batangas. Tingnan niyo po yung halaman dito sa aking harapan, luntian, green na green. Sa mga hindi po nakakaalam nitong halaman ito, napaka ganda po ito sa mga livestock, manok, baboy, alam niyo po kung klaseng halaman ito. Ito po ay Madre de Agua. Napakadaling alagaan at patubuin. Plant and forget po ito Kapag pupumutol ka nito, ibinaon mo sa lupa, tutubo na. So ito po, tingnan niyo po yung mga tanim ni Nathaniel, Tapos ang pag-harvest po nito, ipupruning mo lang. Pagka-prune, ilang araw lang, ayan, mananiriwanan na po yung kanyang mga daon, Ito pong daon nito, napaka-sustansya po sa mga alagang hayop. Kung meron kayong baboy na hinain, bibigyan nyo lang po nito. Ito, harvestin nyo lang po, ibigay nyo sa kanila, kakainin nila, tutukayin na nila. Sa mga manok, meron kayong manok na paitlugan, kahit na iba po kasi ginagrind nila, ginigiling pa nila to. Pero kapag pinutol nyo po ito, ibibigay nyo sa manok, kakainin na nila Si Nathaniel, subok na subok niya, meron siyang 20 Rhode Island ngayon. So kapag pumitas siya nito, kumuha siya pumigtas siya rito ng kanyang mga daon nitong Madre de Agua, binibigay lang po niya sa kanyang alagang manok Tuloy-tuloy po yung pangitlog. Hindi po nawawalan ng supply na itlog ngayon ng pamilyang Marasigan. Yan, simple po ang pagtatanim nito. Itusok nyo lang po sa lupa, tutubo na. Mas magandang direkta sa lupa, pero kung wala kayong enough space, pwede rin po sa timba, sa paso, o kaya na po sa mga sako. Dito sa aking side naman, kabilang side, tingnan nyo po yung kanyang tanim na kalamansi. Isang piraso ng kalamansi yan. Pero kung magbunga naman, tingnan nyo po yung bunga, diba? Nakadirekta sa lupa. Ito po, siya grafted po ito. Pero tinanim niyang direkta sa lupa kasi nga may space naman dito sa province ni Nathaniel, kaya naman dinirekta niya sa lupa. Pero kung wala kayong enough space, pwede niyo po itong pabungain kahit sa mga timba lamang. Nakikita niyo na po yung mga posko na nakatanim lang sa timba, napapabunga natin. Si Nathaniel po, dati po siyang OFW, seaman po siya, marino. Umakyat po siya ng barko na 7 beses na, 7 years siya sa ibang bansa, malayo sa pamilya. Sir Mer, sabi niya, nung nasa ibang bansa ako, parang nag-iisip ako malayo ako sa aking pamilya. Nung nasa barko pa lamang ako, pinaisip sa akin ng Panginoon, sabi niya, pasukin ko kaya yung farming, hydroponics, sabi niya. So nagsimula po siya sa 13 tuna box, 45,000 ang halaga. Sabi niya, within 3 years, Kuya Mer, nakuha ko yung aking ROI, return of investment. Ngayon po, mula sa 13 box, meron na siyang 3 greenhouse. So, from crop key method, siya po ngayon ay NFT method of farming na. Nakaka-inspire, hindi po ba? Sabi niya, Sir Mer, kung yung kita ko sa barko, hindi ka naman ganong kalakihan. Siyempre, hindi pa na matutumba siya ng kita ko ngayon. Pero okay na, kasama ko po yung aking pamilya. Sabi niya, so invite ko po kayo this coming Sunday. Bibitinin ko kayo sa kwentong buhay ni Nathaniel na kanyang tinahak. Masaganang buhay po, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ito po ma-inspire kayo at ma-educate. Kapag napanood po ninyo si Nathaniel Marasigan. Happy farming po, bye-bye. God bless.